Kay Kuya Lawrence. Yan, isa sa mga young people po natin na kamukha ko nung bata ako. Alam mo na yung future mo. Yan, salamat po. Ano? Isa yan sa mga young people po natin na tinuturuan po natin about the systematic study of preaching. So, panalangin niyo po yan kasi nga, sabi ko nga, later, hopefully, last Sunday ng October, ayan, ay matrain po natin at magkaroon na po tayo na tinatawag po nating Preacher's Night. Nakaready na ako kasi may in-order na akong secret. Secret. Ano yan? Hindi naman medal. Kumbaga, indication yon na itong mga batang ito ay dumaan sa training and they are ready. Hopefully, they are being ready sa preaching po. So, every time na, ayan, tawagin man ako, at least may mga preachers tayo aside from Pastor Ben. Okay? And I will give some guidelines as to how they will proceed sa preaching. So, dahil bago pa lang, so, kukunti-kuntiin natin. Halimbawa, ngayong araw, dalawang preacher, tig 10 minutes. 10 minutes lang muna. Para hindi bigla. Kasi baka i-require, baka minsan ang isip ng ilan, kasi hindi ko naman nare-require sa kanila yung haba ng preaching. No. Ang mahalaga rito is ma-deliver yung idea, okay, ng Bible. Okay, hindi yan pahabaan. Alala ko tuloy, nag-preach ako sa isang church. Sanay sila ng 1 oras hanggang 2 oras na nakikinig. So, nung nag-preach ako ng about 30 to 40 minutes, gulat na gulat sila. Yung tipong nila alam kung anong gagawin nila kasi parang, alam mo yun, sanay sila ng ganun kahaba. Pero wala yan dito sa Angeles, sa Anabaptist. Naranasan ko maupo ng nakikinig sa preaching for 3 hours. 3 hours. Okay ako nakatayo, sanay ako, pero upo, hindi. Yung puwet ko, hindi ko alam, isang puwet. Tagilid. 3 oras yun. Talagang, puro sigaw ang ginagawa niya. Anyhow, yan. Panalangin niyo po, pakisama niyo po sa panalangin niya. Okay? Although siguro hindi pa naman lahat, pero at least na-train na sila. So that will be good. Okay? So magiging indication yan na talagang we are moving forward talaga na hindi lamang tayo nagre-rely sa mga pastor natin for the preaching only, may natitrain po tayo. So that's the idea. So hindi na po tayo papakatagal, tayo po mag-aaral na. Let's open our Bible in 1 Kings. 1 Kings chapter 17. 1 Kings chapter 17, reading from verse 7 hanggang verse 9. 1 Kings chapter 7 hanggang 9. And it came to pass, after a while, that the brook dried up because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, kay Elijah to, saying, Arise, get thee to Sarepta, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow, I have commanded a widow woman there to sustain thee. Ay po yung manalangin. Muli, Panginoon, salamat po, Ama, sa gabing ito. Patuloy, Ama, na hiningi po namin ang patuloy na pangusap ng banal na Spirito. Help us, Father God, to understand your word, and at the same time, Lord, hindi lamang po ang pagkakaunawa, kundi higit sa lahat ang pagsasabuhay, sapagkat ito, sa ganitong paraan ay mapapapurihan po kayo. Father God, we ask that the Holy Spirit may continue to move in our midst, that every one of us, upang ang bawat isa sa amin, ay talaga makakain po ng spiritual na pagkain. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Maaari po tayo maupo. The title of the message is Sure Confidence. Sure Confidence. Now,
lahat po tayo ay nakakaranas po ng tinatawag po nating need. Tama po ba? Lahat tayo ay may pangangailangan. Now, nangyayari po ang mga bagay nito sapagkat tayo po ay nasa human flesh na tinatawag. Tama po ba? We are in a human flesh. But the original design, dapat sana na ang tao dapat tatagal siya. Amen? Kaya ang tao nilagay siya sa Garden of Eden, the design is somehow tumagal po sila sa biyaya ng Panginoon by eating the tree of life. No. By eating the fruit of the tree of life. Mahirap kainin yung puno no? Kinakain yung bunga. Amen? Sino kumakain ng puno dito? Wala pa naman, di ba? Bunga. So yung pagkain ng bunga ng puno ng buhay. Now, kung bakit po natin ito sinasabi, sapagkat madalas, sa buhay po natin, sa paglakad po natin sa pananampalataya, na dapat ang ating paglilingkod is driven by God, our faith to God, nagiging driven po tayo ng ating needs. Anong ibig sabihin nito? Madalas, sa ating panalangin man yan, sa ating paglilingkod man yan, hindi tayo tumututok doon sa pinaglilingkuran natin, but rather tumututok tayo doon sa pangangailangan natin. Kaya madalas, alam mo yun, hindi nila tinitignan na ang paglilingkod ay ginagawa para sa Diyos. Kumbaga, it's a kind of duty na kinakailangang i-fulfill kasi ang paglilingkod ay nakabase sa need. You need to fulfill that need. That's why you are in the service. Mali. Sapagkat ang ating paglilingkod should be driven by our relationship to God. Naintindihan po ninyo? Maliwanag po ba? Parang ganito. Tinuturing ninyo ang paglilingkod na parang pagkain. Pagkatapos mo kumain, okay na yon. Hindi ganun ang paglilingkod. Ang paglilingkod, may nakakakita man o wala, magtatapat ka sa Kanya. Ang paglilingkod natin sa Diyos, di ba? Ano man ang nararamdaman mo, sino man ang nakaaway mo, kanino ka man bad trip, tututok ka pa rin sa Diyos. Hindi mo magiging susi yung tipong paghinto mo ng gawain kasi sisi mo ibang tao. Sapagkat again and again, our life, our service should be driven by our relationship to Him. Not the need. Not the need. Sapagkat, tandaan niyo ito alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Mag-amen man kayo, hindi, it doesn't matter. That's the truth. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. And over again, Old Testament man yan, hanggang New Testament, maraming tao, they presented, alam mo yun, need sa Lord. Tama po ba? Amen po ba? Kaya nga, ang totoong naglilingkod, mayaman yan Bakit? Hindi nakatutok sa need. Pansinin si Joseph, bakit siya naging mayaman? Dahil ba sa mga material na bagay? No, it's not. Meron siyang need? Oo, meron. Pero ang lahat ng need na ito ay napagtatakpan, kumbaga nawawala, tila nawawala, sapagkat alam niya yung relasyon niya sa Diyos. Amen? Isang pang example. Remember the time that the Lord Jesus fed the 5,000? Ilan lahat? Sabi ko lang no? Actually, it's more than 5,000. Ang binilang, 5,000 men. Doble ang babae. May mga bata pa dun. Tama? May mga bata dun Pastor, isa lang. Isa lang yung nagbaon. Pero maraming bata. Okay? Bagay. Whatever that is, pinakain ng Diyos tong mga taong ito. So, to make the long story short, umalis si Lord, nag-minister siya, okay? Doon sa pinag-aralan natin na Sunday, yun yung inalianan ng demonyo, yung legion. Okay? Tapos marami pa siyang ginawang miracle. Tapos bumalik siya doon sa lugar. Guess what? Kung ano sinabi mga tao, Lord, kailan ka dumating? We're so happy to see you. Alam mo ano sabi ng Lord sa kanya? Kung bakit niyo ako hinahanap, hindi dahil sa miracle. Okay? Hindi niyo ako hinahanap dahil sa akin. Hinahanap niyo ako kasi kayo'y kumain at kayo'y nabusog. Yung paghanap nila sa Panginoon, the service that they wanted to give Jesus is driven by need, not by relationship. Nagigets po niya?
Naalala, another example. Naalala niyo po, nung kinausap ni Jesus yung babaeng Samaritana? Di ba? And then, natutok sila dun sa usapin ng worship. Because when we talk about worship, we're talking about not the need, but our relationship to God. So, ano sabi sa John 4:24? Okay? Time will come, darating ang panahon. Okay? Hindi ko alam kung exactly kung doon yun. Time will come that people will worship me in spirit and in truth, sabi ng Panginoon. Yun ba yun? Tingnan mo nga, John 4:24 or 5:24. Hindi ko nagkakamali. 5:24 yata, ayun, 4:24. God is a spirit, and they that worship Him, meaning to say, connecting to God. Our connection to God is our relationship to God. Nagigets niyo? That is the main goal ng pagiging mananampalataya. To connect to God, to worship to God. So, ano pa man yan, kahit sa pananalangin, hindi dapat driven by need. Oo, may need tayo. Sinasabi lang natin sa Panginoon as a proof that we have relationship to God. Pero huwag kang mag-expect, mga kapatid, na sasagutin ng Diyos ang panalangin mo ayon sa gusto mo. Maliwanag? Oo, ang Diyos tumutugon sa panalangin. Kaso, sa kalooban niya. Bakit tayo nagtitiwala sa kalooban niya? Kasi matalino siya sa lahat. Alam niya ang lahat. Amen? So, kung di pa sinasagot ang panalangin mo, steady ka lang. Kung di pa sinasagot ang panalangin mo, magtapat ka lang. Hindi lang tinugon panalangin mo, nag-backslide ka na. Anong klase yan? In fact, those are the signs of what? Immature Christian. Those people na hindi pwede mapagsabihan, that is a sign of what? Immaturity. Amen? Immature ho kayo. Na dapat sa isang mananampalataya, tanongin mo sarili mo, ilang taong ka nang mananampalataya? Kasi dapat nagkakaroon ng development. Pagsulong, may progress. May growth na tinatawag. Ngayon, kung hindi ka nagmamature, mature ka. Dapat mature. Sabihin ka sa katabi mo, mature. Ayan, mature. Mature. Hindi mature, mature. Amen? So, sa pagpapatuloy, so sabi ko po kanina, our Christian life should be driven by what? By our relationship to Him. Kasi our relationship to Him, nagdadrive po sa atin sa pinaka-chief end of man. Ano yung chief end? Yung pinaka-layunin ng buhay mo. Ano yun? To give glory to God. Dapat ma-rebuke tayo nito. Kasi kung hinahanap mo, puro kasiyahan mo, wala. Kasi kapag hindi na nakatutok sa iyo, kahit na anong sabihin sa iyo, ang lagi mo lang sinasabi, ay, salamat sa Diyos sapagkat lahat ng nangyayari sa ikalalago ko. Pinalo ako, pinansin ako, na-rebuke ako, ay, salamat sa ikakalago ko ito. Hindi yung, ako na nga ako re-rebuke, bala mo, lalang kasalanan. Huwag ganun. Kasi tatandaan niyo ito, hindi mo kinikilala ang Diyos. Kasi kung ang Diyos ang makatarungan, pag nirebuke ka nung taong siya mismo, hindi niya alam ang kasalanan niya, palagay mo, kanino siya mananagot? Sa Diyos. Ngayon, kung ikaw nirebuke, bagaman alam mo sa sarili mo na sa Diyos ka, dapat may paglago sapagkat alam mo yung kalalagayan mo sa Panginoon. Pero syempre, hindi ka magiging parang mayabang. I-check mo, baka tama sila Pota, matsura ko pinugali. Tama? Kasi kung ang pinapansin sa inyo is mga bagay na ikalalago sa espiritual, pasalamat kayo sa Diyos. Kasi ituring ninyo na yan ay galing sa Diyos. Masakit? Oo naman. Amen? Ganun yung lumalago eh. Yung lumalago, dinudurog yan. Nilalamutak yan. Pinipisa yan. Sinusunog yan. Bakit? Para dumalisay. Yung totoong ginto, dadaan yan sa apoy. Para maging puro. Walang halo.
para sa ikakarangal ng Diyos. Hindi naman sa'yo. Yung mantika, yung langis, kailan nangyayari yan? Kapag pinipisa. Dumadaan sa matinding apoy, tapos may matinding pagpisa. Amen? Doon lumalabas yung mantika. Parang yung mantika nyo. Kaya lumalabas siya pag mainit, pag nagsusumba kayo, exercise. Ba't tayo napunta doon, pastor? Aba, malay ko. Pero balik tayo. Huwag kayong matisod kapag tayo ay nire-rebuke. Mahal ng Diyos ang tao kapag siya ay kino-correct. And if you're not corrected, anong sabi ng Hebrews? Hindi ka anak. Dapat magpa-correct tayo sa Diyos. Tuloy po natin. If a Christian, living his or her life should be driven, kinakailangan ang kanyang goal, ang kanyang, alam mo yun, ano ba yung driven sa Tagalog? Ang patuloy na nagiging dahilan kung bakit siya naglilingkod, hindi dahil may pangangailangan. Ang dahilan ng kanyang paglilingkod ay ang relasyon niya sa Diyos. Kaya kahit mahirap, kumakanta yan. Ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kahit na nasasaktan ka, boy. Amen? Kasi nga ganito, hindi na ikaw ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa iyo. It is not that I, di ba? Sabi ng Galatians 2:20, for I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Hindi na ako nabuhay. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life, yung buhay ko, sabi doon, sabi ng Apostle Paul, the life is now I live in the flesh. Sa laman. I live, nabubuhay ako, by, saan? The faith. Kasi sabi ng Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please Him. Kaya, ano sabi doon? We live by faith. Balik mo. Balik mo. Asa na? Ayun. I live by faith of the Son of God. Instrumental. Kanino? Again, si Jesus. Siya lang eh. Okay? Who loved me and gave Himself for me. Minsan kasi kapag, alam mo yun, napapagalitan tayo, feeling mo, di ka love. Diba? Ay, di ako love. Lagi nangako. Yung mga taong hindi marunong pagalitan, ang tawag doon, mga spoiled. Alam niyo yan? Ay, wawa yung anak ko. Baka pag pinagalitan ko, alam mo yon, hindi ko na siya papaluin. O, dito na, love, daddy. Hindi ganun si God. Kasi, bakit natin sinabi? Hindi siya magbibigay ng isang bagay na ikakapahamak mo. Tama? Tama ba? I always use this illustration over and over when we talk about God knows, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at alam ng Diyos ang kanyang ibibigay. Halimbawa, ayan, si Kuya Ace, ni-request ni Bella, okay, Daddy, although hindi pa siya nagsasalita, bisigaw lang yun eh. Halimbawa, kung sakali, magsalita na siya, sabi niya sa kanyang daddy, sabi niya kay Kuya Ace, Daddy, gusto ko ng kutsilyo. Ibibigay ba yun ni Kuya Ace? Siyempre hindi. Paano kung sinabi niya, ito lang ang paraan, ito lang ang aking ikakaligaya, ibibigay niya pa rin? Sagot, hindi. Pero madalas yung panalangin natin, Lord, alam mo yun, dito ako magagamit. Ang dami natin in-explain kay God. Pero dahil mas alam ng Diyos, ano nga uli? Hindi siya magbibigay ng isang bagay na ikakapahamak mo. Paano kung ikakasakit mo, okay pa rin. Bakit? Titingin tayo sa karakter ng Diyos. He is an omniscient God. Alam niya lahat. Amen? So again, it boils down to our relationship to God. Now, let us jump in sa ating pong storya. Now, dito, ang storya po natin is about Elijah. I know, Elijah is a very popular character in the Bible.
And I know you are familiar with the story, right? Pero gusto kong makita dito is the idea. Okay? Yung idea na Elijah is not driven by need. Anong nagdadrive sa kanya? Word of God. In short, his relationship to God is guiding him in this life. Hindi gagalaw si Elijah kapag wala ang Word of God. Nagigets mo niya? Amen po ba? Tingnan nga natin. Nung tinawag siya, tingnan po natin. Verse 2. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn eastward. Hide thyself by the brook of Cherith, that is before Jordan. Kasi bago nito, challenge siya si King Ahab. Bakit? Pasaway eh. Amen? And the whole Israel is pasaway. So tell them, magkakaroon ng drought, tagtuyot, at hindi mangyayari yan hanggat hindi ko sinasabi, sabi ni Elijah, na galing sa Diyos. Amen? So ano nangyari? Verse 7, let's jump in. And it came to pass, after a while, that the brook dried up because there had been no rain in the land. Ang tawag dyan, situational problem. Tama ba? Amen? Situational problem siya kapag wala ka sa Diyos. Pero ang sitwasyong ito na dapat nagiging problema sa mga hindi nagtitiwala sa Diyos is the same situation na nagiging opportunity naman sa mananampalataya. Amen? Ulitin ko para malinaw. Sitwasyon, tagtuyot. Problema ito pag di ka mananampalataya. Pero pag mananampalataya ka, anong tawag? Opportunity. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi tapat sa Diyos, even though God told you and showed you this instance or this situation, anong nangyayari sa kanya? It becomes obstacle. Kung tapat ka, opportunity. Lord, okay to. Yun ang karakter ng Christian eh. Pero pag mananampalataya ka, alam mo na gumagawa ang Diyos eh. Kaso nga lang, hindi mo tanggap. Anong tawag? Obstacle. Unlike pag hindi ka mananampalataya ng Diyos, ano nangyari? Problem. So ngayon, even though it's an obstacle, nagiging problem. Kaya nga ang hirap ma-determine eh. Alam mo yun? Nang di ligtas at nang hindi tapat sa Panginoon. Kasi parang parehas lang sila. Pero nakakatawa ganito. Yung hindi ligtas, yung hindi tapat at yung tapat, parehas silang nananampalataya sa Diyos. Yung isa nga lang, hindi pa siya controlled ng Holy Spirit. Amen? So yung pagbasa niya ng sitwasyon, mananampalataya, pero iba. Ang tawag namin doon, cat and dog attitude. Yung dog, no matter what happened, susunod lang yan sa master niya. Faithful yung dog eh. While the cat, nonchalant lang yan. Okay, kasi feeling niya, may utang na loob ang Diyos sa kanya. Sorry to say hindi man directly sinasabi ito sa Diyos, pero yung pakiramdam, it's the same feel. In fact, cat people is driven by emotion. Kung ano lang gusto nila. Nakikinig po ba kayo? Ay, matamad ko. Na ako magating. Ay, offended ko. Hindi na ako magpe-pray. O kung magpe-pray man yan, sa liwa ang prayer niyan. Kung sasama man yan ng gawain, sasama din naman yan eh. Kaso, alam mo yun, hindi siya nagiging blessing. Kasi pati mukha niya, bad trip din. Hindi, totoo yun. So, ano nangyayari dito? Oo nga, sumasama ka ng gawain, pero hindi ka nagiging blessing at hindi ka rin mabibless at the same time. Nakikinig po ba kayo? Hello? So, in this case, ano ba makita po natin dyan? Yung sitwasyon ng Israel and their king is a bad situation. Bakit? Malayo sila sa Diyos. Masasabi lang, kilala ang Diyos, pero wala sa buhay. That's the reality. So ngayon, anong gusto po nating makita dito, mga kapatid, mga minamahal?
Okay? Kasi nga sabi ko nga, ano ba yung meron si Elijah? Ang meron siya, meron ba siyang kayamanan? Wala. Meron ba siyang sasakyan? Wala. Ano meron siya? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Mga kapatid, tatlong bagay, nice ko makita niyo po dito. Alright? Tatlong bagay. What drives you? Ano nga ba yung nagtutulak sa'yo sa paglilingkod natin sa Diyos? Again, what drives us should be the relationship with God through His Word, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pag meron tayo niyan, ano yung ibig sabihin nito? We have the means to sustain us. We have the means to sustain us. Bakit? Ang Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan eh. Amen? Ulitin ko, meron kang need. Alam yan ng Diyos. Pero pag nandun ka na sa gipit na sitwasyon, hindi mo dapat iisipin yung sarili mo. Anong isipin mo? Relasyon mo sa Diyos. Because when you do that, ano meron sa atin nga uli? The means to sustain you. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Sigurado kayo? Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung bakit mukha kang napapabayaan, kasi iba kasi yung pananaw mo sa buhay. Ang standard mo kasi nang hindi napabayaan, kagaya pa rin ng sa mundo. So feeling mo ngayon, kapag wala kang sasakyan, kawawa ka. Kapag wala kang natapos, hindi ka magtatagumpay. Hindi ganyan ang sa Diyos, mga kapatid, mga minamahal. Bakit? Standard yan ng mundo. Although don't get me wrong, pwede natin niya makuha para mapapurihan ang Diyos. But that is not the end of itself. Hindi yan yung dulo. Ano yung dulo? Dapat ang Diyos lang. Kasi, paano isusustain ng Diyos ang pangangailangan mo kung iba yung pananaw ng iyong kaisipan? Mga kapatid, amen? Elijah, he has the means to be sustained. Bakit? Meron siyang Diyos. Meron siyang salita ng Diyos. Okay? Pangalawa, makikita po natin dyan, he doesn't put his hope in people, in places, or situation. Okay? Hindi niya inilalagak yung kanyang pag-asa sa lugar, sa sitwasyon, o kahit sa tao. Kaya pala nung inutusan siya ng Panginoon, okay lang, go lang siya. Amen? Amen po ba? Hindi siya nataranta. Kasi bago pa man siya mataranta, inihanda na siya ng Diyos. Kaya nung natuyo yung brook, yung ano ba yun? Sapa? Ano ba sabi dyan? Sapa? Batis. Oh. Kasi ilang yung pinagkukunan niya ng kabuhayan. Yung pambara, dala-dala ng raven. Di ba? Yung kanyang tubig, anong brand? Nature Spring. Nature Spring. Yung tinapay niya, Ravenna Bakery. Wala kayo. May mulawing panaderya. Di ba tama? Kita nyo, talagang pagdating sa alam na alam So sa kanya, Ravenna Bakery. So nung, alam mo yun, di ko alam kung ano nangyari doon sa Raven. Siguro up to the last minute, nag-atid, pero nung natuyo na, tumigil na rin. Di ba? But all of that, hindi siya nataranta. Kasi bago pa mangyari yan, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Sabi niya, umalis ka na dyan. Okay? Verse 8, and the word of the Lord came unto him, arise, get thee to what? Sarepta. I want you to notice the ideas here. Kasi nga, again, he's not driven by need. Kasi kapag ang isang tao driven by need, ang daming question. Tama? Tama ba? Bago ako sumunod sa Panginoon, paano ako? Hanggang kailan yung aking sitwasyon? Amen? Sometimes we are driven by these needs, mga kapatid. Yung expectation mo, di ba?
You expect, you wait, and you hope. Sometimes all of these things, again, are the standard of this world. Kaya kinakailangan natin magbago ng kaisipan. Kasi kung hindi, sabi ko nga kanina, paano tayo susustain ng Panginoon? So, itong taong ito, he doesn't put his hope in a place, in a person, or situation. Bakit? Kasi lahat ito magbabago eh. Kaya kapag may Diyos ka, tandaan nyo to ha, ang lahat ng bagay ay walang kasiguruhan. Nag-i-amen kayo, sinasabi nyo, tama. Pero pag nawala kayo ng trabaho, nagre-reklamo kayo sa Diyos. Akala ko ba walang kasiguruhan? Amen? Na-laid out ka sa trabaho, natanggal ka. Alam mo yan? Tapos, ang tagal-tagal, bago ka makakuha ng trabaho, pinabaya ka ba ng Diyos? Tandaan nyo ha, hindi nagkakamali ang Diyos. Nagkakamali ang Diyos. At hindi ka failure. Nagiging talunan ka lang pag nawala na ang focus at pagtitiwala mo sa Diyos. That's the time you become a failure. Kung may kinakain ka pa naman, patuloy pa rin. Amen? Kasi sabi ko nga, kung ang standard natin, kagaya sa mundo, wala, talagang mapupuno ka ng anxiety. Sa totoo lang. Nakikinig mo ba kayo? Kaya dapat nakatutok tayo sa Panginoon, hindi sa mundo, sa totoo lang eh. Kasi kapag ang standard ng mundo, wala. Wala talaga. At ingat kayo, talagang bombarded na tayo. Bakit? Technology, mga cellphone. Sa totoo lang. Yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano full of anxieties. Even their hopes, they put it on a wrong focus, tinatawag. Sabi ko nga po last time mga churches, sineselebrate nila yung mga tagumpay na kanilang mga graduates. Okay? Summa cum laude, valedictorian. Nagtataka lang ako. Siyempre, nag-post din tayo, no? Post din ako Ang daming nag-like. Pero hindi sila nag-like dahil ang focus ko kasi yung pagtatapat ng mga kabataan sa paglilingkod Dapat doon yung focus Ang focus nila, yung nakagraduate sila. Don't get me wrong galing din naman yan sa Diyos. Hello? Galing yan sa Diyos. Tapat ka man o hindi, galing pa rin yun sa Diyos. Kaya nga dapat mo siya papurihan Pero yung means na ikaw ay naglingkod, nakatapos, in spite of your busy schedule, na napapurihan mo sa Panginoon, ibang level yun. Itong mga churches na to, hindi yung focus nila. How about you? Yung focus nyo? Nag-first fruit si Reynalyn, at may mag-first fruit pa, I believe. I don't know. I really don't know. Kasi sa church natin, hindi naman pwersahan yan. Kaya tinatanong ko si Reynalyn, ano yung feeling ng nag-first fruit? Sabi niya, matagal niya nang hinihintay at pinapangarap na mangyari yun. Galing, no? Hindi yung, may budget ang church. Mali yun. Nagigets niyo? If we are not focused to God, we are driven by needs. And how the needs will met, mali yun. Hindi kayo nandito para lang makaraos sa buhay. Paningit nyo lang paglilingkod nyo sa Diyos. Mali yun. Ang buhay natin ay buhay paglilingkod. Kung nakakaraos, salamat. Kung may dagdag, di mas lalong salamat. Papuri pa rin sa Diyos. Hindi yung maglilingkod tayo para bang ngaw tayo ng ngaw kasi kulang kami ng ganito, ng ganyan. Sabihin mo sa Diyos. At pumayapa, at maghintay, at magtapat ka sa Diyos. Amen? Sapagkat naniniwala tayo sa kakayanan at sa magagawa ng Diyos. We believe that. Do you believe that?
I believe that with all my heart. Minsan kasi masyado natin kinukulayan ang pagiging mananampalataya ng katagumpayan ng mundo. Amen? Kung mamatay ka man ng gutom, pangit mamatay ng gano'n, ano? May professor akong gano'n. Although maganda yung sinabi niya na wala daw sila makain. Nanalangin daw siya kay God. God, wala kami makain. Kakaya naman, Lord, kung mamamatay kaming gutom. Diba? Kakaya sa pangalan mo, may Diyos kaming ganito, ganyan. Alam, nakakatawa yung testimony nun. Tapos, all of a sudden, ano ng Panginoon yon? May nagbigay. Alam mo kung sino yon? Speaker natin ng anniversary. Pastor Danny Rayo. Magaling dati mag-preach yun. Oo. Napakasimpleng tao. And yet, the Lord had blessed him. Pero punto ko dito, ganito. Kung sakali man na hindi natin makakuha yung mga pinapangarap ninyo, kasi naglilingkod tayo sa Panginoon, somehow may pangarap ka eh. Ngayon, salamat sa Panginoon. Kung tuparin niya yun o hindi, salamat. Pero nasa Diyos pa rin yun eh. Ang ginagawa lang natin, nakikiusap lang tayo. Hindi tayo nagdi-demand. At hindi ka naman dapat mag-demand. Hindi ka dapat mag-demand. Porque hindi ka naging engineer, magre-reklamo ka sa Diyos. Bakit? Anong kasiguruhan na magtatagumpay ka sa pagiging engineer mo? In the first place, bakit ka nga pala nag-engineer? Akala ko ba sa paglilingkod mo sa Diyos? Tama ba? Kaya minsan, kinakailangan natin baguhin yung ating kaisipan na huwag maging kagaya ng sanlibutan. Kasi kung ilalagay natin ang ating pag-asa sa mga bagay na panlupa, mabibigo ka lang. Mabibigo ka lang. Pero itong taong ito, yung expectation niya, yung paghihintay niya, yung pag-asa niya, yung, ano yung pagre-rely? Yung pagsandal niya sa Diyos. Hindi yan nakasalalay sa tao, hindi yan nakasalalay sa sitwasyon, gaano man niya kaganda, at hindi yan nakasalalay sa lugar. Okay? So, kahit saan mo siya dalhin. Kaya ba, pinagpala tayo ng Panginoon, tapos biglang tinanggal ng Panginoon. Tandaan niyo to huwag kayong malulungkot. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sino yan? Di paborito kong karakter, si Joseph. Okay na siya kay Potiphar eh. Diba? Mayordomo na siya dun eh. Pero sabi ng Diyos, hindi yan ang plano ko sa'yo. Hindi ko siya dinadrive sa prosperity gospel Ang sinasabi ko lang, ang may control, ang Diyos pa rin. Ngayon, kung ano man ang dalhin sa atin ng Panginoon, magtitiwala lang tayo sa Kanya. Tiwala lang tayo sa Kanya. Sapagkat alam niya ang Kanyang ginagawa. We're not trusting in the timeline ng mundong ito. Huwag kayong magmamadali. Nakikinig ba kayo? Huwag kayong magmamadali. Huwag kayong magmamadali, not unless kung sinabi sa inyo ng Panginoon, dapat kayong magmadali. Yung pagyaman, pag-aasawa, binibigyan mo yan ng madibdibang panalangin at pakipag-usap sa Panginoon. Alala ko tuloy si Bien. Total, pinag-uusapan nyo kanina si Bien. Sabi ko, pag-pray mo na yung magiging, kinabukasan. Sabi ko, pastor, hindi po ako nagpipray. Hindi ko sinabing mag-pray ka na ng boyfriend. Sinabi ko, yung magiging partner mo sa hinarap, dapat pinagpipray mo na. Alam mo sabi niya sa akin? Alam mo kung yung sinabi sa akin? Sabi niya, ano po yun? Nakatingin siya sa akin. Nakaganon siya. Gusto niya lang daw maging single kagaya ni Tita Rose. Pakialam niyo, yun ang gusto niya eh. Kung yun yung paraan para mapapurihan ng Diyos, di glory to God, hallelujah. Pero ina-advise ko pa rin siya, iba pa rin na alam mo yun, binibigyan mo ng kapurihan ang Panginoon sa disenyo na ginawa niya para sa atin, and that is family. Oo. Pero kung yun ang desire niya, edi go lang. Bakit, Pastor? Si Lord at saan nag-uusap doon? Alam ko sabi ko, mag-isawa ka. Tune man ni Dennis, kuwari. Edi lalo nagmadre yan. Diba? I mean, the bottom line is,
Masyado ko na-entertain. The bottom line is, ano man ang sabihin ng Diyos, doon tayo susunod. Hindi ka maliligaw. Hindi ka malilate. At hindi ka magkakamali. Ano nga uli? Hindi ka maliligaw, hindi ka malilate, at hindi ka magkakamali. Kasi kapag nakigad ka, hindi ka late. 35 na ako nag-asawa eh. Late na ba yon? Sa paningin ng mundo. Pero hindi tayo sa mundo. Sa Diyos tayo. Perfect time. Oh. Nagtapos ako ng koleyo, 41 ako. 42, imagine niyo yun. Late ba yon? Hindi pa rin. Amen? So, kailangan natin magpatuloy na naglilingkod at nagtatapat lang sa Diyos. At higit sa lahat, syempre mga kapatid, kanina, God has the means to sustain us. Ano pa? And last, God's presence is always there wherever we go. God's presence is always there wherever we go. That should drive us. Yun dapat yung dahilan bakit tayo naglilingkod. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen? Hoy, amen. So yung paglilingkod natin, may katapatan, hindi dahil tapat ka. Kasi hindi ka tapat. Kung bakit ka nagtatapat, kasi naniniwala ka, lagi nandiyan dyan ang Diyos. May sinabi ka di maganda, nandiyan dyan ang Diyos. I remember yung mga una kong paglakad sa pananampalataya, may naririnig ako. Yung mga bago mananampalataya na makamundo dati, na may bisyo, naninigarilyo, tapos nakakilala sa Panginoon. Tapos humingi siya ng advice, minsan daw di mapigilan. So nagbigay ng illustration, Pastor. It's a di naman absurd, pero it's a weird illustration. Pero sinabi niya, sabi, imagine mo to, Brad. Di ba tinanggap mo si Kristo sa puso mo? Opo, Pastor. Tapos maninigarilyo ka. O yung sigarilyo, pumapasok sa puso mo yun eh. Eh di nausukan si Lord. Gusto mo ba nausukan si Lord sa puso mo? Sabi niyang ganun. Nagigets po niyo? Hindi ako nagpapatawa. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, na sa lahat ng bagay na ating ginagawa, nawa mapapurihan ng Diyos. I really love Christians who always perseveres. Ano yung persevere sa Tagalog? Nagpupursige? O, pwede siguro, pwede. Medyo ano. Pero mas malalim pa kasi yung perseverance eh. Perseverance, nagpapatuloy ka kahit na mahirap or tagilid yung sitwasyon. Nagigets po ninyo? Nararamdaman niyo po ba yung word na yon? Kasi mahirap naman talaga. Amen? Kaya iba sumusuko eh. Pero tandaan niyo itong quote na to. Only a dead fish will go with the flow. Only a dead fish will go with the flow. But a live fish, they will go against the flow. Hindi ibig sabihin na maganda yung statement, madali. Mahirap kaya yun. Yung lalangoy ka against the flow, parang ganito yan. May nanalangin, Kristiyano. Sabi, Lord, ang hirap-hirap ng aking pinagdadaanan. Lahat ng tao sa lungat. Kasi dumaan siya sa exit. Diba? Lahat, alam mo yun, against sa akin. Eh, sa exit ka dumaan eh. Huwag ka sa exit dadaan. Talaga sa lungat yun. Ang kailangan mo, hindi comfort. Kailangan mo wisdom. Amen? Totoo naman yun, sa buhay din. Panalangin mo, Lord, ang hirap ng buhay. Ipilit mo kasing pinipilit yung gusto mo eh. Hingi ka ng talino sa Diyos. Dito na ipapasok ang James 1:5. Diyan lapat na lapat. Diba? If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Memorize ko pa. Okay? Kasi sabi ng James 1:2, count it all joy when you fall into diverse temptations. Ayun. Memorize ko pa rin. Diba? So, lapat dun yun.
Hindi yung gagamitin yung James 1:5 pag may exam. Ginagamit yan pag may trials. Bakit? Kasi ang hirap kaya niyan. Magiging masaya ka pag may problema, kailangan mo ng talino. Kaya sinabi yung James 1:5. Yun yung talino na tinutukoy doon. Kasi hindi lahat natutuwa kapag may problema. Bakit? Ang mga natutuwa lang kapag may problema ay yung nagtatapat o yung tinatawag nating malago sa pananampalataya. Pero may problema ka, makabangot ko, pakipatin mo nga. Mga Kristiyanong ganun eh. Minsan nakakagalit, pero proper response doon, hindi yung kokontray mo sila eh. Yung sama ng ugali, ikaw din masama ng ugali, hindi ganun ang proper response. Mamahalin mo sila. At yun yung mahirap na portion doon, mga kapatid. Okay? Especially sa mga leaders. Yung mamahalin mo yung pasaway, yung leader, ano din? Alam mo yun? Laman din. The point is, alam mo yun? Merong limitations, ika nga. Kahit mga pastor. Totoo lang. Kaya nga lilima na lang yung bangs ko eh. Ang hirap nun. Kasi sa totoo lang, ako, pikunin akong tao. I'm just being honest with you. Kasi for us to overcome our sins, paano mo nila pag na-overcome mo siya? Kapag nasasabi mo na siya ng diretso. Pero kapag ang kasalanan mo, tinatanggi mo pa, ay, pag-pray kita na lumago pa sa Panginoon. Amen po ba? Yung may narinig ka, di naman ikaw yung pinag-uusapan, pero feeling mo, pinaringgang ka. Tapos, bala mo, nagalit ka na. Oh, ganun eh. Ang tawag doon, praning. Ha? Tama? Amen? Meron pang ibang salita yun eh. Paranoia. Paranoid. Okay? It borders between ganon. Hindi, totoo. Diba? Actually, meron din akong ganun eh. Kayo ba, meron kayong ganon? Yung tipong, pag may narinig kang word na nasaktan ka, feeling mo, ikaw pinag-uusapan, suko mo kay Lord yan. Kasi di ka lalago kapag inalagaan mo yan. Ano bang kasalanan na ating inaalagaan, balang araw, yan ang lalamon sa iyo. Amen? Merong isang storya, paano yung storya ko ngayon Sabi, ano ang mananalo? Itim na aso or puting aso? Pag naglaban, ang asong puti at asong itim, anong mananalo? Ha? Itim. O, sa puti, sa puti. Sabong lang sa puti. Itim, ang mananalo kung alin yung pinapakain mo. It doesn't matter. Kung ano yung pinapakain mo sa dalawa, yung isa di mo pinapakain tapos yung isa pinapakain mo. Natural, ang mananalo, yung pinapakain mo. Ganun din sa atin. Kung pinapakain mo yung spirito, mananalo yan. Pero pag yung laman mo, panalo din yan. Panalo ang laman. Pero talo ka sa buhay. Amen? Amen po ba? Ang ganda lang ng pagkakasabi, but all of us, it takes discipline for us to feed our spirit. Amen? Mga kapatid, ulitin natin. Ang paglilingkod natin sa Diyos, it should not be driven by our personal need. Yung need na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. But rather, our relationship to God should be driven by what? Our connection to Him. So wag natin pababayaan yung connection natin sa Diyos. Because like Elijah here, napagtagumpayan niya no? Diba? Kaya nga nung sinabi sa kanya, arise, get to Sarepta. Diba? I mean, in just short notice, paano siya mabubuhay doon? Tapos ang inutusan niya pa, ano inutusan niya? And I have commanded a widow woman there to sustain thee. Actually, proper word nito, poor widow. Kasi automatically, pag widow ka during that time, mahirap ka. And yet, sabi ng Lord, easy ka lang. May inutusan na ako. Ano yun? May inutusan ako, babaeng balo na magpapakain sa iyo. Hello? Nagigets po ba yun?
Halimbawa, sila ka, Ate Rosel, punta ka ng Guagua. Okay? May makikita ka dun. Siya yung maglilibre sa iyo. Kapag karating niya ng Guagua, may nakita siya pulubi, gusgusin, badyaw. Ay, discrimination. Sorry. Bagay, malaki kumita yung mga yun eh. Sabi ko, kasi kumikita sila 1,000 a day. Magbadyaw na lang tayo. Halimbawa, kaya sabi ko, discrimination eh. Discrimination sa kanila. Kasi, saka makakita, badyaw yan, naka-Starbucks. But going back to the story, papayag ka ba sabihin sa iyo ng pulube, nagusgusin pa sa iyo, libre na ka. Okay? Tapos, ililibre kita, ano yung buffet na pangmayaman? Viking, sasabihin sa iyo. Maniniwala ka ba, Ate Rosel? Sabihin na, Ate Rosel, ati kong pesos, mantong kang kasabi mo. Bakit? Di ka maniniwala eh. Pero bakit, etong si Elijah, bakit to si Elijah naniwala? Bakit? Kasi hindi siya tumitingin sa sitwasyon. Ang naniniwala siya sa sinasabi ng Panginoon. Kasi kung tao lang to, di ba, isipang pantao lang to, how in the world, di ba, a widow woman, a poor widow woman, papakainin siya. In the midst of what? Famine. Take note, ha? Kaya nga nung nakita niya, ano yung ginagawa niya? Namumulot siya ng kahoy. Bakit? Magluluto siya ng tinapay kasi last meal na yun. Imagine mo yun. Mapapaisip ko, Lord, sigurado ka ba sa pinadala, kung saan mo ko pinadala? Nagigets niyo? Pero hindi siya nagduda sa magagawa ng Diyos niya. Again, because his life is driven not by need. Kasi kung isipin niya lang, ay, di kaya to. Gugutom ako dito. Kundi ang iniisip niya, his life is driven by his relationship to God. Amen? Nawa, ay patuloy po natin na makita ang magagawa ng Diyos. Sapagkat, again, tayo po ay mabubuhay hindi para sa ating pangangailangan, kundi para sa ating relasyon sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong gabing ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng katalinuhan, ng enjoyment in hearing your word, Father. Dalangin ko po na nagbigay po nawa ito ng kagalakan sa iyo, sapagkat ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat pagbigyan ng lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat. Dalangin ko po, Ama, na minsan pa, ang iyong pangalan ng patuloy na siyang maitaas. Pagkat alam po namin, Panginoon, na kung sa amin lang, wala po kami magagawa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa buhay po namin ito, bagaman kami punong-puno ng pangangailangan, ang tanging namin gawin ay isentro ang aming tuon, ang aming kaisipan sa aming paglilingkod sa iyo. Salamat po ng marami, Ama. Ito pong aming dalangin at samo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po. Magandang gabi sa atin lahat. Sa mga nasa online, salamat po. Salamat po, Pastor. Thank you po. Tawagin natin si Kuya Calix Sabi po, para po sa panalangin sa pagkain. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Para po sa prayer for the food. Sa mga nasa online, salamat. Padala na lang yung pagkain sa inyo virtually. Joke. Yan, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito, sa natapos po namin na sa gawain po ninyo, Panginoon, sa napakinggan po namin na mensahe, Panginoon. Maraming salamat sa katalinuhan na pinagalaw niyo po sa aming pastor. And dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito ay basbasan niyo po itong pagkain na aming pagsasalusaluhan, Panginoon, na nawa magbigay po ito ng kalakasan sa amin, Panginoon. And nawa, kayo pong patuloy na manguna sa bawat sa amin, Panginoon. And ito lang po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Yan, salamat po at maaari na po tayong kumain. Boys, pakilagay nga itong lamesa dun sa sa bahay. Salamat po. Bata ako. Alam mo na yung future mo. Yan, salamat po. Isa yan sa